Good afternoon mga kababayan. Pag-usapan po nating muli, hindi ako matunawan dito sa rally ng INC talaga. Napag-isip-isipan ko kasi na bakit nagkaroon ng rally ang INC? Yung tinatawag nila na peace rally or rally for peace. Kasi nagkakagulo daw ang bansa natin. Nagkakagulo nga ba talaga? Well, para sa inyo, sa inyo na kampo ng mga Duterte, kasama na kayo dyan, INC. Of course, kasama kayo. You are part of the Duterte group. Para sa inyo, nagkakagulo. Kagaya ng sinasabi ng mga vloggers na DDS, yes, mga DDS vloggers, para sa kanila, para sa inyo, magulo ang bansa. Ewan ko sa inyo ha, kasi sa amin, kami na hindi DDS, tahimik. Tahimik ang paligid, tahimik ang lahat. Sa totoo lang, nagkagulo, kung totoo man na may gulo nga. Alam nyo ba kung bakit nagkakagulo? Dahil sa inyo, sa mga Duterte. Sino ba ang unang nang-away? Sino ba ang nagbabanta? Sino ang gustong magpatalsik sa Pangulo? Di ba mga Duterte? At porke hindi ninyo magawa, na mapatalsik ang Pangulo, kahit na ano-ano ng paraan ang ginagawa ninyo, nandun na, takutin ninyo ang bayan, takutin ninyo si PBBM, anuhin nyo pa yung AFP at kapulisan, dinidemonyo ninyo, inu-influensyahan ninyo na tumiwalag na, mag-withdraw ng suporta sa Pangulo. Tapos ngayon, porque hindi ninyo magawang mapatalsik yung Pangulo kung ano-ano mga pinagsasasabi ninyo, mina-mind conditioning ninyo, inu-influensyahan ninyo ang taong bayan. Yung mga, lalo na yung mga, medyo mga mahina mag-analyze, di ba? Na kung ano ang marinig sa balita, kung ano ang marinig sa mga sabi-sabi ay pinapaniwalaan. Kaya pag narinig kayo na nagsasabi ng magulo ang bansa, baka maniwala sila. Kayo lang naman ang magulo eh. Kayo ang magulo ang utak dahil lang gusto ninyo agawin ang pwesto. Kaya magulo. Kaya sabi ninyo, INC, na kapayapaan, nananawagan kayo ng kapayapaan. Kasi, ewan ko sa inyo, bakit hindi kayo mapayapa? Ngayon, ito ang malaking tanong. Bakit nagkaroon o bakit kayo nag-organize ng rally, political rally? Sinasabi ninyo na rally for peace, hindi political, bullshit. Kahit na anong sabihin ninyo, that's a political rally. Ngayon, bakit kayo nag-organize niyan? Kailan nyo ba naisip yan? I think, matagal nyo nang pinag-iisipan yan. Kaso, wala yata kayong maisip na rason kung paano ninyo ilo-launch ang ganyang klaseng rally supporting Sara Duterte. Iligtas si Sara Duterte sa nakaambang impeachment, di ba? Ngayon, nung narinig ninyo ang Pangulong BBM na nagsalita, although that was a private conversation, na nag-leak, na hindi ko alam kung nag-leak nga ba o sadyang inileak, we don't know. Kasi kung yun ay nag-leak, mahina naman yata ang intel ng security features ng Pangulo natin.
na ultimong mga private conversation naglilik? Or sadya nga bang inilik? Kung sadya yon, nanilik ng Pangulo, I believe that's a drama. Mayroon siyang gustong ipahiwatig na ang rason, medyo siya lang ang nakakaalam. Kumbaga parang nilalaro lang niya. Nilalaro niya ang utak ng mga Duterte. Yata, yun ay obserbasyon ko lang. Ewan ko kung totoo. Ngayon, nung sinabi yon, nung nag-leak itong salitang ito ng Pangulo na huwag ituloy, na sinabi ng Pangulo sa mga congressmen na huwag ituloy ang impeachment laban kay Sara dahil makakagulo lang, magkakahati-hati daw, magkakaaway-away, magkakagulo, hindi naman daw ito makakatulong. Wala naman daw itong positive effect sa mga mamamayan. So ngayon, nagkaroon ng malaking rason. Sumakay ang INC. Sinakyan nila. Nakakita sila ngayon ng way, ng paraan kung paano nila mailo-launch yung Protect Sara Duterte from Impeachment publicly. Kaya, ginamit nila itong personal opinion, sabi ng personal opinion ng Pangulo, or kautosan ba sa Kongreso, na wala naman siyang, hindi naman niya dapat gawin kasi separation of powers. Ito ngayon yung sinakyan ninyo, INC, di ba? Sinakyan ninyo yung salita ng Pangulo na huwag ituloy. Dahil huwag ituloy na huwag ipapa-impeach si Sara daw. Dahil hindi naman ito makakatulong sa buhay ng mga mamamayan. Nakakita ng magandang paraan. Kaya ayan, nag-organize kayo malawakang rally nationwide. 13 locations on the 13th of January. Bakit 13? Observation lang. Bakit kaya napili ang petsang 13? And then, sa buong bansa, pwede naman gawing 14, 15, 20. Bakit 13? Mukha yatang mapamahiin din kayo, INC, no? Na meron kasing urban legend, mayroong pamahiin, paniniwala, na malas daw ang number 13. So, pinili ninyo 13. January 13 on 13 locations nationwide. Minalas ba? Para kanino yung kamalasan? Kay PBBM ba o kay Sara? O sa inyo? Diba? So ngayon, dahil dyan sa salita ni PBBM na iligtas si Sara sa impeachment, nakakuha ang INC ng rason. Hindi lang INC, kundi pati DDS at yung mga anti-Marcos, whoever they are, nagkaroon ng dahilan nang sa ganon sila maipagsigawan nila sa buong mundo na hindi dapat ma-impeach si Sara Duterte ayon sa Pangulo mismo ng ating bansa. Suportahan natin ang Pangulo. Ayon sa inyo, suportahan yung salita ng Pangulo na huwag ma-impeach si Sara Duterte. Talaga lang support ba talaga kay PBBM? It's so obvious naman Hindi kayo sumusuporta sa salita ni PBBM.
Ang sinusuportahan ninyo ay si Sara Duterte talaga. Hindi lang ninyo kasi magawa ng lantaran publicly na walang mabigat na rason kasi masyado kayong malalantad na kayo ay pro Duterte. 'Di ba? INC? Kaya nakakuha kayo ng dahilan. Ngayon, kaya nagkaroon buwelong ilantad i-broadcast na kunwari rally for peace. Na sa katotohanan, binubudol tayo, bumudulin dyan yung walang utak. Kunwari sabihin na rally for peace sa kapayapaan. Bakit, INC? Kapag ba hindi ma-impeach si Sara, mapapayapa ba ang bansa? Magiging payapa ba? Mawawala yung kaguluhan na sinasabi ninyo? Sino ang magiging payapa? Yung bayan ba? O yung kalooban ng mga Duterte? Lalo na si Sara. Dahil pag hindi siya na-impeach, pwede pa siyang tumakbo. Pwede pa siyang tumakbong Pangulo sa 2028 or any other position in the government. Yun ang magiging epekto nitong rally ninyo. Kaya huwag nyo nga kaming tinatanga, ginagago, binubudol. Lantad. Akala ninyo, tanga ang taong bayan. Ngayon, bistado kayo, booking na booking kayo. Now, dyan sa title sa ating thumbnail, ang sabi ko dyan, PBBM, INC, DDS, mga anti-Marcos, nagkaisa na iligtas si Sara Duterte sa impeachment trial. Anong ibig sabihin, mga kababayan? Nagsanib puwersa ang presidente natin, si PBBM, ang INC, ang mga DDS, at lahat ng mga pro-Sara at pro-anti-Marcos. Anong ibig sabihin? Wala nang tagapagtanggol ang mamamayan. Lahat ng mga makapangyarihang personalidad at grupo gustong iligtas si Sara Duterte. Yan ang bottom line. PBBM, INC, DDS, anti-Marcos, etc. Lahat kayo nagkakasundo. Magkakaalyado kayo pagdating sa issue ng impeachment ni Sara Duterte. Kaisa na ikaw, PBBM. Kaisa ka ng INC, kaisa ka ng DDS. Gusto mong iligtas si Sara Duterte. Hindi ba? Mahal na Pangulo? Magkakaalyado kayo in this particular issue. So ngayon, sino na lang ang kakampi ng taong bayan? Na ultimong presidente, ultimong leader natin, tatay ng bayan, gustong iligtas itong magnanakaw, itong sinungaling, itong mamamatay tao, itong nagmapagbanta, mapaghiganti, hindi mapagpatawad, masamang ugali, masama ang karakter na taong ito. At hindi lang si Sara, kundi pati yung tatay niya, yung mga kaalyado niya, yung mga promotor ng EJK, ng War on Drugs, ng Pogo. Yan ang ibig sabihin ng pagkontra sa impeachment ni Sara Duterte. Pawalang sala si Sara Duterte, wag siyang papanagutin,
At tuloy-tuloy siyang mamayagpag hanggang sa 2028 na siya ay maging Pangulo. And after that, what? Naiisip ba yan? Na kapag si Sara Duterte ang maging Pangulo, ano ang mangyayari sa bansa natin? Unang-una, bakit nga kasi gustong-gusto nilang maupo sa Malacanang itong mga Duterte? One, iligtas si Duterte et al. Et al? Sino-sino yon? Yung mga kasabwat ni Digong sa War on Drugs at EJK. Bato de la Rosa, Bongo, sino pa? Sara Duterte? Lahat ng kasabwat, mga general. Sino pa ang gustong iligtas? Si Kibuloy. Mapapawalang sala, kakalimutan yung kanyang mga krimen, mamamayagpag ulit, lalabas sa kulungan, mamamayagpag ulit, uulit-ulitin ulit ang pang-rape at pang-aabuso sa kanyang mga miyembro. Lalabas, lilitaw na si Bantag, makakauwi na si Tebes, maliligtas silang lahat sa INC. Tuloy ang pagnanakaw, tuloy-tuloy ang lahat, ang pogo, mga anomalya, pagnanakaw, mga sindikato, mamamayagpag ulit, babalik ang pogo, at mamamayagpag ang China dyan sa West Philippine Sea. At hindi kalaunan, tayo ay ipapasakop sa China. Bottom line, mawawala ng bansa ang mga Pilipino. Yan ba ang gusto ninyo? INC, DDS, PBBM? Nakikipag-isa ka eh. Sino na ngayon ang magliligtas, ang magpoprotekta sa sambayan ng Pilipino? Sino ang magliligtas sa bayang Pilipinas sa mapanakop na kapitbahay? Yan ang malaking tanong. Hanggang dito na lamang po mga kababayan. Yan ang laman ng aking vlog. Na ito ang bottom line na si PBBM, ang INC, ang DDS at lahat ng anti-Marcos pro-China ay magkakaalyado. Magkakaisa. Ito yung tinatawag ng INC na pagkakaisa. Pagkakaisa para kay Sara. Diba? Mga kababayan, mahalin po natin ang ating bayan dahil ito lamang po ang nag-iisa nating tahanan. Peace.